Sa pagpapatuloy ng pagdinig sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, hinimay ng mga kongresista ang mga alegasyon sa reklamo. Bahagi ito ng pagtukoy ng House Justice Committee kung sufficient in substance ang impeachment complaint. Ibig sabihin, inaalam kung sapat ang batayan ng mga nilalaman nito upang umusad ang reklamo. Unang isinalang ang inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Journey Misay na may tatlong grounds: ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution at graft and corruption. Wala pang desisyon kung sufficient in substance ang reklamo, pero maraming kongresista ang nagpahayag na ng agam-agam sa mga isinaad na pagkakasala ng Pangulo. Gaya na lang sa sinasabing pagtataksil umano ni Marcos sa publiko nang isinuko niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. The arrest of the former president is in pursuance of a treaty obligation between the Republic of the Philippines and Interpol. So, wala pong batayan para sabihin that the former president was kidnapped. Tinanong naman si Nisay kung ano ang partisipasyon ni Marcos sa binansagang pagkidnap kay Duterte para maging basehan ito ng pagpapatalsik sa pwesto. How can we say that the impeachable official it should be liable because of the supposed action of the PNP in this case? Madam Chair, I think yung dapat po na wala siyang ginawa. So, Madam Chair, is omission equivalent to an impeachable offense? Madam Chair, for us po, isa yes. Hindi rin kumbinsido ang ilang mambabatas na sufficient in substance ang tungkol sa umunoy paggamit ng Pangulo ng iligal na droga base sa alegasyon ng kapatid na si Senadora Amy Marcos. This ground presupposes that because PBBM is an addict or an alleged addict, he is unfit to be president. However, unfitness per se is not a ground for impeachment. Tingin ng ilang mambabatas, hindi rin sufficient in substance ang mga alegasyon na tumanggap si Marcos ng kickbacks sa flood control projects, gayon din ang pagbuo niya sa Independent Commission for Infrastructure para pagtakpan ang mga tiwaling kaalyado. At pagdating sa sinasabing pagkakasala dahil sa hindi pag-veto ng unprogrammed funds sa nagdaan at kasalukuyang budget, veto power is the exclusive prerogative and power of the President. Hindi rin po nakastate dito sa fact na to kung bakit ito, kung ano pong crime ang na-violate ng Presidente sa kanyang failure sa pag-veto ng nasabing unprogrammed appropriation. bagaman maraming mambabatas na ang nagsasabing insufficient in substance ang ilang aligasyon, ang sabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na miyembro ng komite, premature pang sabihin ito na ang kahantungan ng reklamo. Ayon kay House Justice Committee Chairperson Jinky Luistro, boboto ang mga mambabatas bukas, February 4, matapos dinggin ang kalawang impeachment complaint na inihain ng mga progresibong grupo. We suspended the voting on the sufficiency of substance because we wanted to give time to the justice members to think them over, all the discussions that we had today. Ayon kay Luistro, kung mapagdesisyon ng insufficient in substance ang dalawang reklamo, ibabasura na ang impeachment complaints. Pero kung pareho o kahit isa lang ang matukoy na sufficient in substance, tuloy pa rin ang impeachment proceedings. Dito na raw padadalhan ng notice si Pangulong Marcos para makapaghain siya ng sagot. Bago naman inisa-isa ang sinasabing pagkakasala ni Marcos, matagal na pinagdiskusyonan kung dapat bang isama ang authenticity ng mga kalakip na dokumento sa pagtukoy kung sufficient in substance ang reklamo. Sabi kasi ng ilang mambabatas, pwedeng sa impeachment hearing na ito isama kung saan tatalakayin na mismo ang mga ebidensya. Dikit ang naging botohan pero mayorya ang bumotong isama pa rin ito sa kasalukuyang yugto ng deliberasyon. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand Lance Mexico, Newswatch Plus.